Simulan po natin ang ating pag-aaral. Ang pag-aaralan po natin ngayong umagang ito ay sa libro po ng Efeso, chapter 2, verses 4 to 5. Ephesians, chapter 2, verses 4 to 5. Kung meron pong may Tagalog na Biblia, mas magandang pakibasa po ito sa Tagalog kasi English pong aking Bible. Sabi po sa NIV muna, sa English, Ephesians pala, sorry. Ephesians 2 verse 4 to 5, sabi po dito sa NIV version, "But because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved." Sa Tagalog, meron po bang may Tagalog na Bible? Ayun, salamat po. Meron din ako dito. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Purihin po ang pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay pinamagatang mga katangian ng Diyos. Alam po natin at kilala na po natin ang Diyos. 'Di ba? Lahat po tayo alam natin na may Diyos, nakilala na natin siya, maaring ang iba sa atin na-encounter na siya, may personal na tayong relasyon sa Panginoon. Pero paano ba natin nakikilala ang Diyos? Ano ba yung pagkakakilala natin talaga sa Kanya? Marami tayong pagkakakilala sa Panginoon at alam din natin po yung mga iba't ibang katangian ng Diyos. Meron tayong mga tinatawag na natural na katangian ng Diyos. Una dyan, alam natin na ang Diyos ay walang panimula at walang hangganan. Diba? I am the Alpha and the Omega. Siya ang simula at wala siyang simula at wala siyang katapusan. Ang Diyos din ay, ano pa, ang pagkakakilala natin sa Kanya, hindi nagbabago. Yan, lagi nating dinideclare yan, Lord, hindi ka nagbabago simula noon hanggang ngayon. 'Di ba? Hindi po nagbabago ang Diyos. Ang Diyos din ay nakakaalam ng lahat. Alam niya ang lahat tungkol sa iyo, alam niya ang lahat ng bagay, alam niya maging ang bilang ng buhok mo, alam niya kung ano ang ginagawa mo kahit hindi alam ng asawa mo. 'Di ba? Alam ng Diyos ang lahat. Kahit nasaan ka man, nagtatago ka man, alam po yan lahat ng Diyos. Ano pa ang pagkakakilanlan natin sa Diyos? Ang Diyos din ay makapangyarihan sa lahat. Pag sinabing makapangyarihan, walang imposible sa Kanya. Alam na natin yan. Ang Diyos din ay naroon sa lahat ng dako. Alam din natin yan. Si David nga, dineclare niya kahit nasaan ka man, kahit nasa ilalim ka ng karagatan, nagtatago ka sa liblib na lugar, alam lahat yan ng Diyos. So yun po yung mga iba't ibang katangian ng Diyos at marami pa, mga natural na katangian po yan ng Diyos. Meron din tayong tinatawag na mga moral na katangian ng Diyos, kagaya ng ang Diyos ay mapagmahal. Alam po natin yan, mapagmahal po ang ating Diyos. Ang Diyos din ay mahabagin, maawain. Ang Diyos ay mapagpasensya. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay mabait. Lahat na ng mga katangian na alam nating positibo, ito po ay lahat katangian ng Diyos. At alam na po natin yan. Pero ngayon, gusto kong bigyan ng diin yung sinabi dito po sa Efeso chapter 2 verses 4 to 5 na tatlong katangian ng ating Panginoon dito na binanggit niya. Bigyan natin ito ng mas i-deeper pa natin yung pagkakakilanlan natin sa katangian ng Diyos. Base dito po sa binasa natin sa Ephesians chapter 2 verses 4 to 5. Meron siyang tatlong katangian na binanggit po dito. Tatlong katangian ng Diyos na nabanggit po dito. Ito po yung ating pag-aaralan ngayong araw na ito. At gusto kong mas laliman pa po natin yung ating pagkakaintindi, pagkakaunawa sa salita ng Panginoon tungkol dito. Maaring narinig na natin ito, alam na natin itong mga katangian na to, pero baka may mga bagay pa tayong hindi mas lalong nauunawaan. Kaya gusto ko mas lalo pa po natin itong pag-aralang mabuti at kung meron po tayong mga maidadagdag, maitatanong, ito po ay talakayan, Sunday school po ito. Pwede po tayong magpahayag ng sarili po nating kaisipan
katangian tungkol sa bagay na ito. Okay, unahin po natin ano-ano ba yung mga katangian ng Diyos. Unang-una po dyan na nabanggit sa Ephesians ay ang habag ng Diyos. Sabi natin kanina, mahabagin po ang Diyos, merciful. Ang habag po ay mercy in English. Ayan, merciful, maawain. Ano bang tawag nito? Pag compassionate, pwede rin nating sabihin na ganon. So, pag-aralan po natin yung habag ng Diyos. Ang habag ay may kinalaman po sa parusa. Alam po nating lahat na tayong mga tao, lahat po tayo ay nagkasala. Kagaya po ng sinabi sa Romans chapter 3 verses 23. Sino dito ang nagsasabing wala siyang kasalanan? Lahat po tayo may pagkakasala. Maliit, malaki, wala po tayong masasabing ganon. Lahat tayo, lahat, pag sinabing lahat, everyone, wala pong exempted. Lahat po tayo, kahit na perfecto ang pangalan mo, hindi ka perfect. Meron kang kasalanan at meron po tayong kasalanan. At dahil meron tayong kasalanan, ano po ang tawag doon? Ang makasalanan ay dapat na maparusahan. Yan po ang rule, yan po ang batas. Pag nagkasala ka, ikaw ay dapat na maparusahan. Pero ang maganda rito, may kinalaman po ang habag ng Diyos sa tinatawag natin na kaparusahan. Dahil sa kaparusahan na yan, kailangan po natin ng habag. No? Ngayon, dito natin makikita kung paano ba talaga ka-great ang ating Diyos. Kasi, sabi natin, ang katangian ng Diyos, siya din po ay mahabagin, pero siya din po ay just God. Pag sinabi natin just to wid, makatarungan. Sabi natin kanina, ang makasalanan, kailangan niyang maparusahan. Pero, paano yung tinatawag naman nating mercy ng Panginoon? Halimbawa, nagkasala ang anak mo. Ang rule ninyo sa bahay, pag nagkasala siya, mapaparusahan siya. Ngayon, nagmakaawa siya sa'yo, Lord, nanay, patawarin mo na ako, wag mo na akong parusahan. Ikaw na nanay, anong mararamdaman mo? Di ba maaawa ka dun sa anak mo? Maaawa ka, mahahabag ka sa kanya, ayaw mo na siyang maparusahan. Pero ang rule ninyo, kailangan siyang parusahan kasi meron siyang kasalanan. So ano ang mangingibabaw doon? Maaawa ka ba sa kanya at hindi mo na siya paparusahan? O paparusahan mo pa rin siya? Di ba mahirap mag-decide pag tayo, hindi na, wag ko na siyang parusahan kasi kasi anak ko naman siya, hindi na niya uulitin. Minsan ganun yung magiging decision natin. Pero dito po natin makikita kung gaano po kagaling even sa decision making ng ating Panginoon. Sabi nga, hindi lang po siya merciful God, but He is also a just God. Sa kabila ng ating kaparusahan, pag sinabi kasi nating justice, ito yung dispensing of deserved punishment for wrongdoing. Kailangan talaga nating paparusahan dahil meron po tayong kasalanan. Yan ang tinatawag na justice. Pero ang mercy, ito po yung tinatawag nating pardon or compassion para sa isang offender. Hindi pwedeng dahil sa iba siguro, maaring sabihin natin sa iba, pinaiiral nila yung mercy kapalit ng justice na tinatawag. Kung isa kang judge, nagtatrabaho ka bilang isang judge, pwede mo bang gawin yon? Nakalimutan mo yung batas dahil sa awa mo doon sa nagkasala? Siguro pag ikaw yung judge, pag yun ang papairalin mong decision making, maraming magtataasan ng kilay sa'yo, maraming mambabato sa'yo, maraming magagalit sa'yo. 'Di ba? Pag ikaw ang judge, nagagawa ng ganon. Pag isa kang judge at ginawa mo yon, para mo na ring binitray or para mo na ring trinaydor yung trabaho mo. Kasi ang judge, ang ginagawa niya ay dapat meron siyang responsibilidad na masunod kung ano po yung batas. At dito po sa atin, sa buhay natin, meron tayong nag-iisang judge, ang ating pong Panginoon. Hindi niya pwedeng kalimutan na merong batas. Kailangan niyang sundin yung tinatawag nating batas. Pero, hindi rin po nawawala yung tinatawag nating habag ng Diyos. Yan. So, pag tingnan natin, paano ngayon? Anong gagawin? Anong mangyayari dapat? So, ang sin at saka injustice ay, nakita natin na ito po ay nawala. Ito po ay sa pamamagitan ng habag ng Panginoon,
ito po ay na correct sa pamamagitan ng cross of Jesus Christ. Alam naman na po natin yan. Okay? So dito pa, bigyan pa natin ng diin yung mercy na tinatawag. Tayo na mga tao, dahil po sa ating kasalanan, tayo po ay matatawag din na hopeless or helpless. Dahil sa ating kasalanan, hindi po natin kayang bayaran kahit na gaano pa kalaking halaga or kahit na ano pang pagsasakripisyo ang gawin natin, hindi po natin kayang bayaran yung kasalanan na meron po tayo. No? Yun po yung tignan natin. Ganun po tayo sobrang makasalanan na wala pong makakapagbayad doon po sa ginawa po natin. Dahil doon, hopeless tayo. Hopeless po yung sitwasyon nating mga tao. Pero ang kagandahan niyan, ang makakapagsalba lang po sa atin is kailangan po nating maparusahan doon sa ating pagkakasala. But the Lord is good. He is merciful. In-spare po niya tayo doon sa justice na kailangan po nating i-deserve. No? Sabi po dito, ang makasalanan ay dapat parusahan, kaya nangangailangan siya ng habag. Okay. Tingnan po natin dito sa Lucas chapter 18 verses 9 to 14. Ito po yung istorya tungkol sa maniningil ng buwis at si Lazaro. Ay hindi. Maniningil ng buwis at saka po yung Pariseo. 18 verses 9 to 14. Okay, ito po yung istorya. Hindi na natin babasahin kasi masyado pong mahaba. Pero to some, sabi niya, who were confident of their own righteousness and looked down on everyone else, Jesus told this parable. Meron daw dalawang tao na pumunta sa templo para manalangin. Yung isa ay Pariseo at yung isa ay tax collector. Alam natin yung mga Pariseo, sila po yung nagsuserve sa templo. Sila po yung mga parang mga pari, ganon. Tumayo siya at sabi niya sa Panginoon, nanalangin siya, sabi niya, God, I thank you that I am not like other people. O, biruin niya, sabi niya, Lord, parang sinabi, rephrase ko na lang po para hindi na natin basahin yung buong verses. Sabi niya, Lord, nagpapasalamat ako kasi hindi ako kagaya ng ibang tao, sabi niya. Mga magnanakaw, makasalanan, sabi niya ganon, adulterer, kagaya na lamang ng tax collector na to. Sabi niya, tinuro pa niya yung imagine nyo, parang, alimbawa ako yung Pariseo, sasabihin ko, Lord, salamat kasi hindi ako kagaya ni Auntie Arlene na sinungaling, chismosa, di ba? Parang gano'n yung pagkakasabi niya dun eh. Sabing gano'n nung Pariseo. Tapos nagfa-fasting ako twice a week at nagbibigay pa ako ng aking tithes. Sabi niya gano'n. Samantala yung tax collector, tumayo siya sa malayo, hindi nga siya makapasok siguro sa templo. Malayong-malayo yung pwesto niya. Halos hindi siya makatingin sa langit at talagang nakaganyan siya sa kanyang breast at sabi niya, Lord, mahabag ka po sa akin dahil ako po ay makasalanan, sabi niya. Sa palagay niyo, sino ang mas kinahabagan doon ng Diyos? Yung tax collector. Kasi inamin niya doon na siya ay makasalanan. Inamin niya doon na siya ay nagkasala, na hiyang-hiya talaga siya. Halos hindi siya makakita sa langit. Halos hindi siya makapasok doon sa templo. Ang layo-layo niya. Hindi kagaya ng mga iba na mananalangin, ipipinpoint pa niya yung kasalanan ng kapwa niya. 'Di ba? Parang ganon. So dito, dahil sa ating pong pagkakasala, ito po yung kailangan po natin. Kailangan po natin ng habag ng Panginoon. Kailangan po natin ng kanyang mercy. Kasi tayo po na mga tao, napaka-helpless na po ng sitwasyon natin. Wala na po tayong kayang gawin. Ang gagawin na ang meron na lang po tayo, destined na lang po tayo sa kaparusahan. Doon na yung patutunguhan po natin. Sa kaparusahan, sa eternal damnation. Yun na lang po yung pinaka-choice natin. Wala na pong iba. Wala na tayong kapamaraanan para po maligtas. Not our money, not our fame, not our good works.
Kahit na magsakripisyo ka pa ng magsakripisyo dyan, hindi na po iyon masusuklian. Hindi na po yun yung mapapatawan yung nagawa po nating pagkakasala. Ang meron na lang po tayo is parusa doon po sa ating pagkakasala. Pero ang napakaganda niyan, nahabag po ang Diyos sa atin. Dahil sa habag ng Diyos, ano po ang nangyari? Dahil sa habag ng Diyos, meron din po itong kinalaman sa ating kaligtasan. Sa habag ng Diyos, tayo po ay naligtas. Ang mga tao po ay naligtas. Na-spare po tayo mula sa punishment ng ating pagkakasala. Pag sinabi nating in-spare, imbis na tayo yung mamatay, meron pong ibang naparusahan para po sa atin. Iniligtas tayo mula sa kapahamakan at kahirapan. Sabi sa Isaiah 63 verses 9. Ano pa? Tinubos tayo ng dugo ni Kristo. Ephesians chapter 1 verse 6. Ano pa? Pinalaya tayo mula sa kadiliman. Sabi sa Colossus chapter 1 verse 13. And pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. In Colossus chapter 1 verse 14. I-take down note nyo na lang po kasi masyadong madami pa po ito para kung isa-isahin pa po natin. So ang sinasabi ko dito, because of that mercy of our Lord, tayo po na hopeless ang ating sitwasyon, tayo po ay na-spare mula po doon sa ating punishment. Diba? Praise the Lord. Imagine, imbis na tayo po ay maparusahan, nabigyan po tayo ng pagkakataon, nagkaroon po ng hope yung ating buhay. Imbis na mabubuhay tayo or after our death, imbis na nandun lang tayo sa eternal damnation, nabigyan po tayo ng chance na magkaroon ng kaligtasan. Niligtas po tayo mula sa ating pagkakasala because of that mercy of God. Ganun po ka-rich yung mercy ng Panginoon. Dapat ma-appreciate po natin yung mercy na yun ng Panginoon. Kasi bibihira po yung mga taong nagbibigay ng mercy. Bibihira po yung mga taong maawain. Hindi lahat. Kahit pa Kristiyano yan, hindi lahat maawain yan. 'Di ba? Pero yung awa ng Panginoon, sobra-sobra. Hindi po natin masukat yung habag ng ating Panginoon. Bigyan ko pa po kayo ng, mamaya na yung sample ko doon sa habag na yon. Okay. So, dito po, meron din po, ang habag ay may kinalaman din sa bagong buhay. Dahil sa habag ng Diyos, ang tao ay nakaranas ng panibagong buhay. Okay. Dahil sa mercy ng Panginoon, hindi lang po tayo mapaparusahan. Bagkos, nailigtas pa po tayo. Pangatlo, tayo po ay mabibigyan pa ng bagong buhay. O, di ba? Ang daming benefit nung mercy ng Panginoon. Hindi lang tayo mapaparusahan, naligtas pa tayo, meron pa tayong bagong buhay. Dahil sa habag ng Diyos, ang tao ay nakaranas ng panibagong buhay. Ito ay nakabatay sa pagkabuhay muli ni Kristo at ito ay nagdudulot ng buhay na pag-asa. So meron po tayong pag-asa because of that mercy of God. Biruin mo, napaka mapagpasensya po ng Panginoon. Isipin na lang po natin, kung hindi po mahabag ang Diyos, bakit hindi ka na lang niya kinuha nung mga after mong mag 7 years old? Ay, kukunin ko na ito. Total, magkakasala. Kasi nagkakasala rin lang naman tayo eh. Bakit hindi pa tayo kinukuha ng mas maaga ng Panginoon? Para mapanish na talaga tayo sa ating kasalanan. Bakit mapagpasensya pa siya na pinapahaba pa niya yung buhay natin? Kasi pwedeng, kumukuha pa siya ng chance na baka magbago pa po tayo. Makilala pa po natin siya. Diba? Imagine na lang po natin, bakit minsan nabibigyan pa tayo ng mga second life? Bakit nabibigyan pa tayo ng mga chance na gumaling sa ating mga sakit? Diba? Bakit pa tayo minsan naililigtas mula sa mga disgrasya? Lahat po ng yon ay dahil po sa habag ng ating Panginoon. May mga, binibigyan pa po niya tayo ng mga chances to live para makilala pa natin siya, para ma-surrender pa natin yung ating buhay sa Kanya at ma-experience pa po natin yung Kanyang habag.
So dahil po yun sa habag ng ating Panginoon, lahat po yun ay ating nararanasan. Nakita po natin kung gaano kaimportante yung ating buhay na niligtas ng Panginoon mula sa parusa. Ang parusa natin, wala nang ibang solusyon, 'di ba? Pero ang Diyos, sa kabila na siya ay just God, gumawa po siya ng kapamaraanan para tayo po ay maligtas. Imbis na tayo ang maparusahan sa cross, anong ginawa niya? Pinadala niya yung kanyang bugtong na anak para siya na lang ang maparusahan instead na sa atin. Sabi nga nila sa ibang mga research, yung mga ibang mga religion daw po, kagaya ng Islam, hindi po sila yung mercy at saka justice po na lang. Hindi ko na lang. Sabi po, kagaya sa Islam, na sa mga rules po nila, meron din po silang mercy na pinapataw. Pero yun nga lang, kapag gumagawa sila ng mercy na nawawala yung justice, ibig sabihin parang dun sa mga rules po nila, maaawa na lang sila dun sa nagkasala, lalabagin na lang po nila yung kanilang batas. Hindi po kagaya sa Christianity. So ano yung ginawa ng Panginoon? Pinarusahan niya pa rin yung kasalanan, pero meron pong nagsakripisyo para dun sa kasalanan na yon. Kasi kailangan pa rin matupad yung batas. Hindi pwedeng walang maparusahan doon sa kasalanan. So doon po papasok yung pangalawang katangian ng ating Panginoon. Ito po ay yung tinatawag nating pag-ibig ng Diyos. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, pag-ibig. Ayan. Love. Ito yung pinakamaganda sa lahat. Ito yung pinakagusto natin minsan. Love. Alam na alam po natin na ang Diyos ay pag-ibig. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya nga, merciful siya kasi mahal niya po tayo. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay. Alam natin na ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak sa atin. Sa John chapter 3 verse 16, para siya na lamang, sabi ko ngayon pinag-uusapan natin kanina, para siya na lamang ang maparusahan imbis na tayo. Ang pag-ibig din ay naghahandog. Si Kristo ay handog sa ikapagpapatawad ng mga makasalanan. Inihandog niya ang kanyang sarili para sa iglesia. Alam natin na si Jesus Christ wala po siyang kasalanan. Hindi po siya nagkasala. Kahit siya po ay nagkatawang tao, hindi niya po naranasang gumawa ng kasalanan. But apart doon, siya po ay inihandog ng Diyos para siya na lang ang maparusahan instead na tayo po. So ganun po niya tayo kamahal. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagliligtas din. Iniligtas tayo sa kapahamakan, iniligtas tayo sa kaparusahan, iniligtas tayo mula sa puot ng Diyos, at iniligtas tayo para makatanggap ng buhay na walang hanggan. Marami po tayong kwento na naririnig na kunwari sa giyera, may mga sundalo minsan na nagsasakripisyo, mamatay para sa mga kasama nila. Minsan, pag may granada, tatanggapin na lang niya yung granada para siya lang ang mamatay instead na yung mga kasama niya. May mga kwento rin tayo, maging sa mga teledrama, ang anak, asawa, o kaya magulang, haharangin yung bala para siya na lang yung mamatay instead yung anak or yung asawa. Di ba may mga nakikita po tayong mga ganong istorya? Kaya nilang magsakripisyo para sa mga mahal nila sa buhay. Kahit na sila na yung mamatay para sa mga mahal nila sa buhay. Pero yung istorya na mamamatay ka para sa kaaway mo, nakarinig na ba kayo nun? Ikaw kaya, meron kang kaaway, meron kang hindi ka bate, mamamatay na siya, tatanggapin mo ba yung bala para sa kanya? Kaaway mo siya. 'Di ba? Bihirang gumawa ng ganon. Or sabi natin, baka wala pa na nakagawa ng ganon. Mamatay para sa kaaway? Napaka-imposible. 'Di ba? Pero si Jesus Christ lamang po ang nakagawa nun. Bakit ko sinabing kaaway? Kaaway naman tayo ng Diyos, 'di ba? Kasi tayo po ay makasalanan. Ayaw na ayaw ng Diyos ng kasalanan, kaya kaaway niya po tayo. Pero kahit nakaaway niya tayo, noong tayo po ay makasalanan pa, si Jesus Christ namatay para sa atin. Imagine,
Kaaway niya tayo pero sinakripisyo pa rin po niya yung kanyang sarili para po sa atin. Ganon po niya tayo kamahal. Sino dito ang makakatapat ng ganong klaseng pagmamahal? Pwedeng ang asawa mo mamatay para sa'yo. Yes, given na yon. Ang magulang mo mamatay para sa'yo, pwede. Pero yung kaaway mo mamatay para sa'yo. Kaya niya ba? Hindi nga niya kayang hindi ka magbayad ng utang mo eh. Di ba? Di ba? Hindi nga niya kayang ibigay yung mga importanteng bagay sa'yo. Yung patawarin ka nga niya, hindi niya magawa. Yun pa kayang mamatay para sa'yo. Wala pong kayang makagawa nun. Only Jesus Christ, only our Savior Jesus Christ can die for us. Palakpakan naman po natin ang ating Panginoon. Ganon po niya tayo kamahal. Ganon po katindi yung pag-ibig niya. Hindi lang ito basta putyo-putyo love. Hindi lang po ito basta sabihin natin na yung ini-imagine natin na pag-ibig, hindi lang po yung ganon. Kasi tayo minsan iniisip natin, pag-ibig yan kapag nagbibigay, naghahandog, nagsasakripisyo. Yes, love po yan, pero hindi po yan ganon katinding love na kagaya ng kayang ibigay po sa atin ng Panginoon. Yun po yung dapat na maitanim po natin sa ating puso't isipan kung gaano po tayo kamahal ng ating Panginoon. Sobra-sobra po yung kanyang pagmamahal sa atin. Ang pag-ibig din ng Diyos ay namimili na may layunin. Pinili niya tayo upang maging kanyang anak. Pinili niya rin tayo upang parangalangan ang kanyang kalwalhatian. Dahil po sa pag-ibig ng Diyos, tayo po ay napili. Sabihin mo nga sa katabi mo, napili. Ayan, mahal ka ng Diyos. Pinili ka nga niya eh. Over millions of people in this world. Bakit ikaw? Bakit ikaw ang napili ng Diyos, di ba? Imagine mo yan. So, napakaswerte po napakamapalad natin na tayo po ay pinili na mahalin ng ating Panginoon. At dun sa pag-ibig po niya na yon, meron po itong purpose. Purpose para tayo po ay parangalan po natin ang ating Panginoon. Ang pag-ibig din ng Diyos, syempre, ay namamalo at nananaway. Hindi po, wala pong pag-ibig yung nangungunsinti ng masama. Naniniwala po kayo doon? Sa tingin mo, mahal mo yung anak mo pag hindi mo siya sinusuway sa mga maling ginagawa niya? Hindi, di ba? Mahal mo siya kasi sinasaway mo siya. Ano yun? Sinasaway mo siya kasi mahal mo siya, baliktad pala. Sinasaway mo siya kasi mahal mo siya. Ayaw mo siyang gumawa ng hindi maganda. Sinasaway mo siya para hindi siya lumaki na masamang bata, ganon. So sinasaway po tayo ng Diyos kapag tayo po ay nagkakamali dahil tayo po ay mahal na mahal niya. Pinapalo tayo ng Diyos sa tuwing tayo po ay nagkakasala dahil tayo po ay mahal na mahal niya. Yun po yung lagi nating tatandaan. Kaya pag nakakaranas tayo ng pagpalo ng Panginoon, ng pagsaway ng Panginoon, huwag tayong magrebelde. Huwag nating sabihin na, ay wala, ayaw na sa akin ng Lord, hindi niya talaga ako mahal. Kasi sinasaway niya ako, pinapalo niya ako. Hindi po yun. Mahal po tayo ng Diyos, kaya po niya ginagawa yon sa atin. Amen? Amen. Amen. Ano pa? Paano ba natin nasusukat ang pag-ibig ng Diyos? Sinong may sagot? Ano kayang sukat ng pag-ibig ng Diyos? Nasusukat ba yon? Ikaw, yung sa asawa mo, nasusukat ba yung pag-ibig mo? Ephesians chapter 3 verses 17 to 19. Para alam natin yung sukat ng pag-ibig ng Diyos. Ay, tama ba? Ephesians 3 verses 17 to 19. Mahaba yun. Pero, ang sinasabi dito, ayan. So that Christ may dwell in your hearts through faith, and I pray that you, being rooted and established in love, may have power, together with all the Lord's holy people, to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ. So, ang pag-ibig po ng Diyos, malawak, hindi kayang bilangin. Mahaba, hindi siya kayang sukatin. Mataas, hindi po siya kayang abutin. Malalim, hindi po siya kayang sisirin. Yan po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Napakaganda, di ba?
Ibig sabihin, walang hangganan. Hindi po natin siya kayang masukat, hindi natin siya kayang mabilang, hindi natin siya kayang abutin, at hindi po natin siya kayang sisirin. Ganyan po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hallelujah! Praise the Lord! Diba? Napakasaya na meron pong nagmamahal sa atin kahit na ang pakiramdam po natin sa mundong ito wala pong nagmamahal sa atin. Sinasabi ko sa iyo ngayon, the Lord loves you. Siya ang tunay na nagmamahal sa iyo at wala nang iba. Ang tao, pwede niyang sabihin sa iyo ang I love you pero hindi kasing lawak, kasing taas, kasing lalim, kasing haba ng pag-ibig ng Diyos sa iyo. So wala na pong ibang iibig pa sa iyo kundi ang ating Panginoon. Amen? May mga tanong po kayo? Napag-usapan na po natin is about mercy of God, ang habag ng Diyos. Pangalawa ay ang pag-ibig ng Diyos. At ang pangatlo po, nakatangian ng ating Panginoon na binanggit sa Ephesians chapter 2 verses 4-5 ay ang kagandahang loob ng Diyos or grace. Pag sinabi nating grace, ito po ay hindi kagaya, kung ang mercy, ito yung binigay sa atin ng Diyos para hindi tayo maparusahan sa ating kaparusahan. Ang grace naman po, ito ay ibibigay sa atin na blessing na hindi po natin deserve. Grace is what God gives us. Grace is a blessing we do not deserve. But mercy is the punishment. Ito yung hindi, tawag nito? Mali tuloy yung English ko na sinulat dyan. Ang mercy po, ito yung punishment, ito yung hindi pagbibigay sa atin ng punishment na deserve natin, samantalang ang grace, ito po yung blessing na ibinibigay sa atin na hindi po natin deserve. Yun pala yun. Mali lang yung English ko, hindi ko na binasa. So pag sinabi nating gift, ito na lang ang tanong, regalo ba yan kapag binayaran mo? Matatawag ba yan na regalo kapag binayaran mo? Hindi, di ba? Matatawag ba yan na regalo kapag pinaghirapan mo? Hindi rin, di ba? Matatawag ba yan na regalo kapag hindi mo tinanggap? Hindi rin, di ba? Ang regalo po, ito ay kusang ibinibigay ng libre. O, hindi kagaya sa mga iba, uy, regaluhan mo naman ako para regaluhan din kita. Di ba yung exchange gift pag Pasko? Minsan ganun eh. Hindi yun pala gift, hindi pala siya matatawag na gift kasi nagpalitan lang naman kayo. May kapalit. Pag sinabi nating gift, ito po ay free. Walang bayad, hindi mo kayang pagtrabahuan, ang gagawin mo na lang, tatanggapin mo. O, di ba yun po ang regalo. At ang grace po ng Panginoon, ang kagandahang loob ng Panginoon ay libre. Free po, walang bayad, hindi mo kailangang paghirapan, hindi mo kailangang pagtrabahuan. Okay. Ang kagandahang loob ay dumating mula sa Panginoong Hesus. Ang bunga ng kagandahang loob ng Diyos ay nagpapawalang sala at nagpapalaya. Ito po ay nagpapawalang sala sa makasalanan, nagpapalaya sa mga alipin sa kasalanan. Ang kagandahang loob ng Diyos din ay nagliligtas at ang kagandahang loob ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng kaaliwan, lakas ng loob at matibay na pag-asa. Okay, so sinasabi po dito, ito yung mga regalo ng Panginoon sa atin. Biruin mo yan, nagkasala na nga tayo. Niligtas na nga tayo sa kasalanan natin. Tapos may regalo pa tayo, di ba? Ang sobra-sobra naman nun. Choosy ka pa ba? Di ba? Ano ba na lang ang gagawin mo? Tatanggapin mo na lang, libre na eh. Bakit nire-reject mo pa? Bakit mapili ka pa? Di ba? Minsan bakit meron pang gano'n? Andyan na nga, tatanggapin mo na lang. Andyan na yung regalo ng Panginoon sa'yo na buhay na walang hanggan. I-accept mo na lang. Libre na, wala na pong bayad at hindi mo na po kailangang pagpaguran. Ayun. So, yun po yung tinatawag po nating grace or kagandahang loob ng Diyos. Ang kagandahang loob din ng Diyos ay sapat na sa ating pangangailangan at sapat na rin po para sa ating kahinaan. Yun din po yung kagandahang loob ng Diyos. More than enough. Your grace is enough. O, diba? Enough na po yung kagandahang loob ng Diyos.
Paraan, ano bang paraan para maranasan natin ang kagandahang loob ng Diyos? Una dyan, sabi po sa Santiago chapter 4 verses 6 is maging mapagpakumbaba, at pangalawa po sa 2 Peter chapter 3 verses 18 at Acts 20 verse 32, patuloy na paglago sa kaalaman sa salita. Maging mapagpakumbaba at patuloy na paglago sa kaalaman sa salita. Nung tayo po ay niligtas na ng ating Panginoon, syempre, maliban na tayo po ay tinanggap na natin ng ating Panginoong Hesus, kailangan lumalago rin po tayo sa ating pananampalataya sa Kanya. So, lagi po nating tatandaan, itong tatlong katangian ng ating Panginoon, yung Kanyang habag, yung Kanyang pag-ibig, at yung Kanyang kagandahang loob. The mercy, the love, and the grace of our Lord. Ito po ang naging dahilan kung bakit po tayo naligtas sa ating kaparusahan, sa ating kasalanan. Ito po ang naging dahilan kaya nagkaroon po tayo ng pag-asa na magkaroon ng bagong buhay. At ito po yung dahilan kung bakit ngayon nararanasan po natin ang ganitong buhay kahit nandito po tayo sa magulong sitwasyon ng mundong ito. So ito po yung ating lesson na tinalakay ko from Ephesians chapter 2 verses 4 to 5. In conclusion po, ipinakita ng Diyos ang kasaganaan ng Kanyang habag, pag-ibig at kagandahang loob. Ano po ang dapat nating gawin? Una, syempre, ipakita rin po natin ang kahabagan maging sa mga taong makasalanan sa atin. Kung na-receive po natin ang habag ng Diyos, dapat din po tayong magbigay ng habag sa ating kapwa. Kahit nagaano pa po siya naging makasalanan. Pangalawa, maging mapagmahal din po tayo, pati sa mga masasama. Huwag nating piliin yung mamahalin natin. Hindi yung mga taong nakakapagbigay lang sa atin, nabe-benefit tayo, sila lang yung mamahalin natin. Even those unlovables, dapat din po nating mahalin. Yun po ang tinuturo sa atin ng Panginoon. And pangatlo, magpakita po tayo ng kagandahang loob maging sa mga nagpapakita sa atin ng masamang hangarin. Kahit yung mga masasama sa atin, manatili po tayong magpakita ng mabuti sa kanila. Yun po ang itinuturo sa atin ng Panginoon. Lalong-lalo na po tayo na tayo ay naligtas na, tayo na isinalba na ng Panginoon sa kaparusahan, tayo na nararanasan na natin ang pag-ibig ng Diyos, tayo na nararanasan na natin yung regalo ng Diyos sa atin, na buhay na walang hanggan, kaligayahan, kasayahan, pag-asa, lahat ng meron tayo ngayon, ipadama po natin yan maging dun sa mga taong masama at nagtatangka ng masama sa atin. So, yun po yung ating bilis ba? Ayan. Pwede na po tayong, meron pa po tayong 12 minutes, pwede na po tayong mag-open sa mga tanong or karagdagan na gusto nyo pong i-share. Ayan, meron pong gustong magtanong. Marami pa po tayong time para masagot po yung mga tanong. Or meron po kayong gustong idagdag. Naintindihan nyo po yung ating lesson? Naintindihan nyo po yung sinasabi ko po sa inyo na mercy, love, and the grace of God. Amen. Hindi ko alam kung naintindihan nyo o wala kayo naintindihan. Sige po, Uncle. Yes. Opo. 'Di ba pag nung time na sabi nga 'di ba dahil tayo po ay ito po kasi yung process, makasalanan tayo. So tayo po ay malayo sa Diyos. Meron tayong separation sa Panginoon. Hindi ko naman sinasabing hindi pa naman siya patay physically, pero meron na tayong separation na tinatawag, malayo tayo sa Diyos kasi nga nakaharang yung kasalanan sa atin. Ayaw kasi ng Diyos ng kasalanan, so malayo tayo sa Kanya. Pero dahil doon sa mercy ng Panginoon, itong kasalanan natin, mapaparusahan, di ba? Kailangan maparusahan para mawala. Pero hindi naman natin kayang tayo ang maparusahan. Hindi natin kayang bayaran kasi yon. So merong someone na pinadala ang Panginoon
Si Jesus Christ yon para siya na lang ang maparusahan yung kanyang kamatayan sa cross. Ito po yung nagsilbing pang-reconcile po natin sa ating Panginoon. Ito yung time na kung saan tatanggapin natin si Jesus Christ sa ating buhay bilang ating personal Lord and Savior para tayo po ay maligtas. Ito naman yung gift na tinatawag na i-receive na lang po natin para tayo po ay maligtas at ma-reconcile sa ating Panginoon. Kaya kung hindi natin siya tatanggapin, yes, we are dead. Patay tayo. Patay na patay tayo. 'Di ba? Wala po tayo sa Panginoon pag ganon. Dead po tayo, dead na dead. At magiging eternally dead pa tayo ng tuluyan. 'Di ba? So, yun po. Okay na po, Angkal. Meron pa po, karagdagan. Sige na, magsalita na ako ito nahihi. Meron pa pong iba. Pastor Ryan J, nasan ka na? Halika na. Mag-conclusion ka na kung may sasabihin. Sa anti-cheat mo kami sasabihin. Wala na. Sa inyo po, ma, may question po. Ay, maliwanag. Salamat po. Maliwanag na po sa ating lahat. Wala naman tayong question doon. Okay. So, oo, alam na natin yan. Pero gusto ko lang mas liwanagan tayo kung gaano po tayo ka-precious sa harapan ng Diyos. Dapat yun talaga yung makita natin eh. Alam na natin yan, pero mas gusto ko pa na bigyan natin ng diin kasi para pahalagahan po sana natin yung ating salvation. Hindi yung putyo-putyo lang na nandito tayo sa church, nagsuserve sa Panginoon. Gusto kong mas bigyan natin ng halaga yung buhay natin na sinave ng Panginoon. Kasi yung sakripisyo ng Diyos, hindi po matatawaran talaga. As in, wala tayong makikita na ganong klaseng pagsasakripisyo. So, ibigay po natin yung pinaka-special na pangangalaga sa ating buhay, special na pangangalaga doon sa kaligtasan na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Hindi yung pag masaya ka lang, nandito ka, pero pag malungkot na yung buhay mo, magbabackslide ka na, yung mga tipong ganon, bigyan po natin ng importansya yung salvation na tinatawag. At syempre, hindi lang tayo, ipakita rin po natin ito dun sa iba, lalo na sa mga mahal natin sa buhay na hindi pa po nakakakilala sa Panginoon, di ba? Kung nararanasan natin yung undeserved mercy natin sa Panginoon, ipakita din natin yun sa ating kapwa. Kasi napakasakit naman pag tayo lang ang maliligtas, pag tayo lang ang makakaranas ng ganitong buhay. Napakasaya din pag marami pa pong tao ang makaranas nung mercy, nung love ng Panginoon sa atin. Kaya wag po nating sarilinin lang, wag yung tayo lang. 'Di ba? Maging ano rin po tayo, maging compassionate din po tayo sa iba na mga hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Ipakilala po natin ang Panginoon sa kanila. Sabi ko nga, libre naman yan eh. Ang gagawin mo na lang, sasabihin mo na lang. Kasi yung mga iba, baka hindi pa nila narinig yung tunay na way of salvation. Baka tayo pa yung inaantay ng Panginoon na gagamitin niya para marinig din ng mga iba yung kaligtasan na yan. So it's a free gift. Wala na tayong dapat na gawin at i-share lang natin yon sa iba. So wag tayong mapagod, wag tayong mahiya, wag tayong ano ba tawag nito? Wag tayong manlumo every time na may mga karanasan tayo or may mga pagsubok man tayong nararanasan. Isipin na lang natin yung pagsasakripisyo ng Panginoon, yung mercy niya sa atin. So, ito rin yung magsisilbing lakas natin para hindi tayo mapagod. Sabi pa nga doon sa do not lose heart, sabi niya, kalimutan ko yung verse niya. Maging sa mga involved sa mga ministry na meron tayo, huwag tayong mapagod po na gumawa para sa Panginoon kasi our labor is not in vain naman. Maganda nga yan na naranasan nating maligtas ng Panginoon tapos sinishare din po natin ito sa iba. Wag po tayong mapapagod at magsasawa na mag-serve sa Panginoon habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito. Yes, Pante.
Okay. Sige, siguro sa mas madaling definition ng kasalanan, kunin ko dun sa definition ng mga bata. Kasi yun ang mas naintin. Ang kasalanan ay mga bagay na iniisip, sinasabi, ginagawa na hindi po kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Ano ba yung mga hindi kaaya-aya sa harapan ng Diyos? Ang pagsisinungaling ba is kaaya-aya? Ang pagdadamot ba ay kaaya-aya? Ang hindi ba pagpapatawad, kaaya-aya ba yan? Pagchichismis ba sa kapwa, kaaya-aya ba yan? Yung mga ganong, mga simpleng bagay. Akala kasi natin, minsan biro lang. Ay ano lang ito, expression. Meron tayong mga minsan expression. Yung nasasabi ng ating mga bunganga, yung mga naiisip natin. Di ba? Panunutan nga mapatibkol at mapatibkol ka kuma. Oh. Kaaya-aya ba yan sa Panginoon? Yung mga simpleng gan, akala kasi natin yung mga simple gestures natin or simpleng iniisip natin, hindi na siya kasalanan. So, bantayan din po natin yon. The way we talk, the way we think, the way we act, the way kung paano po tayo magsalita, bantayan din po natin dahil doon, yun po yung tinatawag din nating kasalanan. At lahat talaga tayo nagkasala. Kahit pa sabi, bakit yung baby, hindi pa naman siya nagmumura? Paano siya nagkaroon ng kasalanan? Meron na po tayong tinatawag na original sin. Noon pa lang, kay Adam at saka kay Eve, ang mga tao po, nagkasala na. Kaya nga, kahit ang bata hindi mo naman tinuturuan, pero gumagawa na ng hindi maganda, di ba? Kasi pumasok na po, nasa nature na po ng tao ang pagiging makasalanan. Noong nagkasala na po si Adan at saka si Eva. Hindi mo naman sasabihin dun sa bata, magsinungaling ka. Di ba natututo siyang magsinungaling kasi nature na po yan ng tao. Nung pinanganak pa lang po ang tao, nature na niya yan. Okay po. Wala na po. Sige pa, wala na po. 3 minutes pa. Sige kung wala na po. Meron pa po. Ayan, kung wala na po, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Panginoon po naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa iyong kahabagan, sa iyong pag-ibig, maging sa iyong kagandahang loob na pinaparanas mo po sa amin. Salamat Lord na kami po ay naligtas mula sa aming kasalanan, mula sa aming kaparusahan. Salamat Lord na ito po ay muli mong pinaalala sa amin. Salamat Panginoon sa pribilehiyo na makilala ka sa aming mga buhay. Salamat na na-encounter ka namin. Salamat na pinili mo kami, Lord. Salamat, Panginoon, na kinahabagan mo kami. Lord, wala pong hanggan na aming pasasalamat sa iyo. Hindi po namin alam kung anong buhay meron kami kung hindi ka po namin nakilala. Ngunit salamat, Lord, dahil kung ano man ang buhay na meron kami ngayon, sobrang masaya kami, sobrang nagpapasalamat po kami dahil nararanasan ka namin sa aming mga buhay. Kaya nga tulungan mo kami, Lord, na pangalagaan ang aming buhay, pangalagaan namin yung aming relasyon sa iyo. Tulungan mo po kami na gumawa ng mga bagay na magpapalago pa sa aming pagkakakilala sa iyo, mapalago pa namin yung aming relasyon sa iyo, Lord. Mas maging close pa po tayo, Lord. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa lugar na ito, sa mga nakarinig ng mga salita mo, Lord God. Itanim mo po ito sa aming puso at isipan. Ito po ang magsilbi po naming gabay sa aming pang-araw-araw po na buhay, Lord. Na sa tuwing nanghihina po kami, maalala namin kung gaano mo kami minahal, kung paano mo po kami niligtas, at kung paano mo kami binibigyan ng pag-asa. Sa tuwing kami po ay nalulungkot, Lord, ikaw ang aming kasama, Panginoon. Sa tuwing meron kaming mga nararamdaman na nagdi-discourage sa amin, nagpapahina ng aming pananampalataya, tulungan mo kami, Lord, na maalala ang mga pangako mo, ang mga salita mo, Panginoon. Ito po ang magpapalakas sa amin, O God. Ito po ang tutulong sa amin upang magpatuloy sa aming mga buhay. Pagpalain mo ang tahanan na ito, Lord, ang bawat isang miyembro sa iglesyang ito. Iba-iba man kami ng nararanasan at nararamdaman, Panginoon. Iba-iba man kami ng lakas at kahinaan. Tulungan niyo po kaming magkaisa, Panginoon, magbuklod-buklod para sa ganun patuloy kaming magpuri, dakilain ang ngalan mo hanggang sa iyo pong pagdating, O God. Bless each and every one of us at sa patuloy po naming paglilingkod, ang aming selebrasyon sa araw na ito, ang aming mga papuri sa iyo, Lord God, patuloy niyo po kaming pangunahan at pagpalain ang gawain namin. Bless
Bless niyo po even our pastor na wala po sa amin ngayon. Ingatan niyo rin po siya saan man po siyang naroroon. At maging yung mga wala pa sa amin ngayon nakasama namin sa iglesyang ito, pagpalain niyo po sila, Lord God. Maraming pong salamat sa iyo, O God. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.